Magandang araw mga bata! Muli, ako na naman si Ma'am San, ang inyong guro sa ESP 7. Module 2, Talento at Kakayahan. Edukasyon sa Pagpapakatao 7. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang 4 na aspeto ng tao. Una, pangkaisipan, panglipunan, pangdamdamin, at moral. Ano nga ba ang 8 inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang sa inyong mga nagdadalaga at nagbibinata? Una, pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan o more mature relations sa mga kasing edad. Pangalawa, pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae at sa lalaki. Pangatlo, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Pang-apat, pagtatamo at pagtanggap ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa. Pang-5, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Pang-6, paghahanda para sa paghahanap buhay. Pang-7, paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya, at ang pang-8, pagkakaroon ng mga pagpapahalaga o values na gabay sa mabuting asal. Ngayon naman, ano nga ba ang pang-6 sa inaasahang kilos at kakayahan ng isang nagdadalaga at nagbibinata? Tama! Ito ay ang paghahanda sa paghahanap buhay. So ayon kina Thorndike at Barnham, mga psikolohistang nagsasabing, ang talento ay ginagamit na kasing kahulugan ng biyaya at kakayahan. Ang talento ay isang pambihirang kakayahan at madalas na sinasabi ng mga psikolohistang ito na ang talento ay may kinalaman sa genetics o pambihirang katangian na minana natin sa ating mga magulang. Samantalang, ang kakayahan ay kalakasang intelektual o tinatawag nating intellectual power upang makagawa ng mga pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika at kakayahan sa sining. Ayon kay Brian Greene, mas mahalagang bigyan ng tuon ang kakayahang magsanay araw-araw at pagkakaroon ng commitment sa pagpapahusay sa taglay na talent o talento. Ang kakayahang intelektual ay nasusukat sa pamamagitan ng pamantayang pagsusulit. Ayon sa kanya, mahirap sukatin ang talento. Madalas, nasasabi lamang nating may talento ang isang tao batay sa nasasaksihan natin o naitatalang tagumpay nito. Walang takdang panahon ang pag-usbong ng talento. Isang napakahalagang teorya na binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983 ang teorya ng multiple intelligences. Ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay, ano nga ba ang iyong talino? At hindi ang, gaano ka nga ba katalino? Tunghayan natin, ano nga ba ang iba't ibang uri ng talino o ang tinatawag nating multiple intelligences. Una, visual spatial. Ito yung mga tao na mabilis matuto sa pamamagitan ng kanilang pagtingin at pag-aayos ng mga idea. So, ibig sabihin, ang larang tinatahak ng mga ito ay nasa sining, arkitektura, at pagiging ihinyero or engineer. Tulad ng mga engineer, magagawa lamang nila ang isang gusali o bahay kapag may tinitingnan silang plano kung paano nga ba gagawin ang mga listahan na kakailanganing mga gamit. Pangalawa, verbal linguistic. Talino sa pagbigkas o pagsusulat ng mga salita.
Kadalasan, ang mga taong may taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbabasa at pagsusulat, pagkukwento at pagmememorya ng mga salita at mahalagang petsa. Larangang tinatahak, mga abogasya, mamamahayag, politika, pagtula at pagtuturo. Halimbawa nito ay ang mga gurong katulad ko na may husay sa pagtuturo at humarap sa mga mag-aaral. May sapat na kaalaman sa paksang kanilang ibinabahagi araw-araw. Sunod, mathematical, logical. Mabilis matuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng mga suliranin or problem solving. Larang tinatahak, pagiging scientist, mathematician, engineer, doctors, and ekonomista. Tulad ng mga guro natin sa matematika, may sapat na kaalaman sa pagbibilang at paglutas ng mga suliranin sa larangan ng matematika. Pang-apat, bodily kinesthetic. Natututo sa pamamagitan ng konkretong karanasan o interaksyon sa kanyang paligid. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga katawan tulad halimbawa ng pagsasayaw o paglalaro. Larangang tinatahak nito ay ang pagsasayaw, sports, pagiging musikero, artista, pagiging doktor, lalo na sa pag-oopera, konstruksyon, pagpupulis at pagsusundalo. Panglima, musical rhythmic. Natututo sa pamamagitan ng ulit-ulit na ritmo o musika. Hindi lamang ito, pagkatuto sa pamamagitan ng pagdinig kundi pag-ulit-ulit ng isang karanasan. Larangang tinatahak, musician, kompositor, or DJ. Next one, intrapersonal. Natututo sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay ang talino na may kaugnay sa kakayahang manilay o masalamin ang kalooban. Larangang tinatahak, researcher, manunulat ng nobela o negosyante. Ang pangpito naman, interpersonal. Talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang larangang tinatahak, nagiging matagumpay sa kalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon at social work. Ang pangwalo, existential. Talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Bakit ako nilikha? Ano ang papel na ginagampanan ko sa mundo? Larangang tinatahak, masaya sa pagiging philosopher, theorist o theorista na ang binibigyan ng pansin ay ang pagbibigay ng malinaw na liwanag tungkol sa pinagmula ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. At ang panghuli, naturalist. Ito ay ang talino sa pag-uuri at pagpapangkat-pangkat at pagbabaha-bahagdan. Larawang itinatahak, ito ay ang mga taong environmentalist o magsasaka o tinatawag nating botanist. Ang mga tao na mahilig sa pag-aalaga ng halaman, mga nangangalaga ng kalikasan, ng hayop, ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay at iba't ibang gulay na nagsisilbing pagkain nating mga tao. Hanggang sa muli! Bye!